Ma'am Pauline, di ba, yung sa dami ng buyer mo, parehas kasi sir, maraming buyer for meat at saka for breeding daming buyer Paano yun ma'am? Paano yung process nyo para may matira sa'yo na maganda? Baka ma-dispose mo lahat yung... Ayun nga yun yung, actually yung recent na dapat na breeder namin. Pero nagmakaawa kasi yung isang counselor na gusto rin niya kukunin. So binigay namin yung Pati yung pang-breeding mo na Oo, kaya di-dispose. sabi ko, supposedly pang breeding namin. So, pero since nakita ko na meron ng palaki na na pagseselekan, so sabi ko, sige, kasi talagang pinipilit niya, matagal na niyang sinabi, kaya sabi ko, meron din ang sinasabi din ng na 600 nga yung order nila. Kailangan Hindi ko nila ng ma-produce yung 600 na gusto nila. So, nauna si counselor na kukuha. So, binigay ko na sa Ano ako na binigay kay counselor. Ma'am, hindi pa kayo gumagamit ng artificial incubator, ano? Hindi pa po. Hindi pa na. So, natural Natural pa po. incubation kayo. Yun yung sir Because, kung gagamitan natin sila ng artificial incubator, dalawa yung immediate benefit na makukuha natin. One, Production. makapag-produce ka ng chicks na ano lang kasi bigla kong naisip nung sinasabi nyo nang kailangan ng 600. Kadalasan sa mga ganyan, they would want 600 of about the same age. Of about the same quality, Opo, tama. may uniformity, di ba? Hindi mo yun ma-achieve kung nagna-natural incubation. So, doon yung value ng artificial incubation. Because, pwede ka naman bumili ng incubator na na 500 or 1,000 capacity yung setter. And then yung hatcher natin would be half or one-third of the capacity of the setter. So yun, makapag-produce ka ng maramihan na sabay. It can create market. It can fetch higher value. Kasi ipiprefer ka, ikaw yung makakapag-provide ng ganyan So pwede ka magpataas ng konti ng presyo. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect is in its third year. Join us on August 8, 2026 at Elements at Centris. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer. Register today and avail of our bundle promos. Find the link in the video description or message us on Agribusiness Facebook page or 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. See you at Agribusiness Connect Year 3. Register now. Second advantage, yung ating mga ducks. So they don't have to sit on their eggs. Hindi sila magiging broody. Opo. Ang incubation period ng ducks ay 35 days. 35. So meaning, for 35 days, hindi siya magpuproduce ng itlog. Kasi pag naglilimlim sila, hindi yun Mangingitlog. itlog. Tapos bigyan mo pa yan ng additional 5 to 7 days after i-hatch nila yung itlog nila bago siya bumalik to egg laying. Yung iba nga, aabutin pa ng mga 10 days yun Kasi magre-recover muna sila ng katawan. Pero pag may artificial incubator ka, yung mga araw na yon na nililimlim niya, pwede nagpo-produce pa rin Nagpo-produce na siya. siya ng egg. So
So doon yung additional cost. Kaya sinasabi ng iba, ayaw namin ng artificial incubation kasi may gastos sa kuryente and so on and so forth. Doon natin siya kukumpute. Kasi hindi rin naman kami magre-recommend ng artificial incubation kung halimbawa 3 or 5 lang yung alaga mo. Hindi mo mapupuno yung yung incubator, yung hindi mo ma-optimize. True. So ano, Doc, ang ideal size of yung incubator? Yun nga, sir. Yung sinasabi ko kanina. Yung ducks, 35 days ang ang incubation. Base sa number of ducks that you have at yung recorded average egg production ninyo per day, kung i-multiply mo siya to yung per day na production, multiply mo siya to 35, kung ano yung product noong multiplication na yon, yung incubator mo should be, yung capacity should be about that number. Para ma-i-hatch mo kung gusto mo siyang i-hatch lahat. So sa case nila, ma'am, mga 500? Ilan ang nyo, ma'am? Ang daily egg production? Siguro pag daily per family siguro. Sabihin na natin kasi per day per day. Opo. So kasi ilan yung na namin diyan? Parang isa per Per head. Per head. Oo. So ilan yung andyan na breeder namin? 8 per family, 3 families yun. So 24. 24. Pag 8 ay 100% yon, hindi naman gano'n siguro. So 20. Sabihin natin na 24, normally sir, nasa mga 70% yan. Yun yung 55 to 15. 70, mga ganun siguro. 15. So 24 times 0.7. So yeah, tama yun. Mga 15. Mga 15 So yung pag-estimate natin noon, ma'am, would be 15 times 30 days. 35. Oh, 35. 35. So 525 na. Galing ng estimate ni Sir Buddy. Kasi ibigay mo na yung 25 doon sa mga eggs na yung quality niya is not fit for hatching. Oo. So, ganoon. May process of selection before mo ilagay sa incubation. Sa incubation. Kasi of course, yung very dirty eggs, hindi natin yun. Yung very small Opo. at saka very big, hindi na rin natin yun isasama. Yung crack, kasi kung minsan nagka-crack talaga kahit matigas yung shell ng itlog ng Muscovy, hindi na rin natin isasama. Yung mga very thin shells, kung minsan, lalo na pag may edad na yung na thin ang shell, hindi na rin yun fit for hatching. Yung irregular ang shape, may napapansin kayo, ma'am, na hindi yung normal shape, parang oo, yung parang na-flattened yung one side ng gano'n. Hindi yun isasama. So, yun yung Yun siguro yung kaya kung minsan nagtataka kami, merong mga nababasag. Yun yung thin, yung niya, shell. thin shells, yung iba irregular yung Baka shape. nararamdaman ng mother yung female na hindi kaya siguro nilalabas. Oo nga, Kaya may Yung mga nilalabas nilalabas nila. nilalabas nila Malamang. Kaya sabi namin, ano pang mga to? Bakit nilalabas yung mga itlog? Baka siguro yun, yung Kasi usually yung mga nilalabas, may mga nabreak pangit. Oo. Kaya Ang galing, no? siguro, Mother instinct. nilalabas nila. Doc Jax, Sir Alfred, yung na-mention kanina yung dilemma ni Ma'am Pauline, no? Yung dami ng buyer. Anong ma-advise nyo para hindi maputol yung breeding system niya? Yung dami nung buyer, mag-ano yan yan yung ang solution dyan, yung pagtutulungan ng mga different breeder farms natin. One is IFSU,
one kila ma'am, and kung meron pa tayong mga partners in order to provide yung pong mga volume ng mga nire-request ng ating mga, let's say, institutional buyers. Pero talagang kailangan din mindful sila ma'am doon sa parang magtira tayo ng Opo. yung Para best sa of kanila. the best. Dapat nasa sa inyo. Oo. And at dapat sana yung ating mga buyers are willing to wait para dun sa especially pagdadating dun sa stage of development or stage na nung mga Muscovy na ito na yung mga pangsalang ko sa para sa next family. Kasi pag nalagpasan din tayo nung stage na yon, edi parang hindi na yun yung best quality parental stocks na magagamit natin sa susunod na generation. Doc Jack. Yes, Sir Buddy, yun yung suling iano din talaga yun yung kailangan yung samahan ng mga mag-breed ng ducks na dapat pare-pareho din tayo nung ini-envision na ito talaga kung gusto natin magnegosyo or mag-alaga ng ducks. Dapat pare-pareho tayo ng nakikitang patutunguhan. So kung may mga ma-encourage pa tayong mga potential na farmer na makuha dito sa grupo na magpadami, parang mas maganda kasi kung yung ganung mga bultuhan na request, let's say 600 heads or breeders, talagang kung yung family lang na existing dito kila Miss Pauline na 3 families, hindi talaga Hindi kakayanin. kakayanin. So, kailangan mag-collaborate na Yes. yung mga pare-parehas na adapters. Yes. So, yes. mag-pool sila to serve yung demand. Yes po. That's why po na ang coordination, ang monitoring para ma-maintain din yung quality natin. Yung nasabi kahapon na isa doon sa agreement ay wag nilang dadagdagan ng iba. galing sa output natin. Yeah. Kasi kung dadagdagan nila doon, baka ma-disrupt yung performance. Hindi na tayo makakapag-produce ng gusto nating target na. Or back to zero ka kasi Kasi- na-contaminate yes, na naman. Yes po. So, Nadadilute. nadadalhin ulit. So, yun yung natin na talagang yung partnership, palakasin pa natin. Tapos, ito hindi siya yung parang gusto ko lang para mag-alaga and gusto kong mag-join dyan para yun yung inaano natin sa mga gustong sumali na may mga hindi naman siya kahirapan na requirement. Sabi ko nga kailangan talaga yung basic training ng yung simple management na maiwasan lang yung nagkukumpul-kumpul yung mga kakasama yung iba-ibang families para maiwasan talaga yung let's say yung inbreeding natin. Sir, gusto ko lang idagdag. Let's put the issue into animal science context. Yes, Doc. Doon, very necessary po yung binanggit ni Sir Jax kanina na yung mga players in the new Muscovy duck industry have to agree. And mas maganda nga if you agree on a common selection criteria. Para we will be producing Muscovy ducks in different farms that would be similar in quality. Kaya pag may demand, halimbawa na 600, if there are 3 of you na pursuing the selection and breeding, pwede kayong mag-usap na, sige, ako kaya ko yung 300. Siya yung 200, 150, siya yung 100. Oo, yun yung mga ganon. Kasi, oras na maipakita natin yan sa ating consumers na kaya nating mag-produce in volume, especially parehong edad at pareho yung quality,
yung posibleng magbago yung ating market eh. Kasi makikita, katulad ng pinuntahan natin kahapon, Sir Yes, Vance, Doc. daw sa restaurant, na Si ano po, nagsusupply si ma'am Ah, kay Kings. sa Kings. Minsan Okay. kumukuha Yun ko yung sa sinasabi nila, ma'am, na okay sana kung meron pa because ang siniserve nila na, ano ba yun? 280. Ano ba yung pangalan ng dish? In lagi. In Lagim, doon lang sa branch na yon. Meron pa silang Isang branch pa. isang branch pa na hindi sila makapag-serve ng in Lagim doon kasi wala ng supply. So kulang. So yun yung sinasabi ko na kung maipakita natin sa consumers ngayon at sa mga potential consumers that we have the volume, we have the stable supply with consistent quality, baka magbago yung consumption. Kasi baka ngayon hindi sila gumagamit kasi wala Hindi naman Hindi available. hindi available. But once you make the product available, posible na madadagdagan yung customers natin. So doon magkakaroon ngayon ng value. Yung hindi kailangan na mag-form kayo ng formal association. You just have to agree. Magkakakilala. Magkakakilala. You just have to agree na we are in this business. Tapos, para makakapture tayo ng mas maganda, yung ginto, makakapture ng market na who would be paying us a premium price. Ito yung ating gagawin. At we share common selection criteria. Doc, follow-up ko lang yung doon sa breeding ni ma'am para tuloy-tuloy. Ibig sabihin ba, every batch nung ma-hatch, dapat may selection siya lagi doon. Na isa separate, ito yung pipiliin ko for the next breeding. Sir Alfred. Yan. Actually, Sir Buddy, talagang magdedepende yon dun sa merkado na isa-serve niya. So pag gusto kong tanong kay ma'am, dun ba sa Kings, ano ba yung normally binebenta mo or hinahanap nila sa'yo? Actually, yung sa Kings kasi, nagtanong siya one time sa akin, wala akong supply that time. So, nauubusan ako. Kasi yung mga wholesalers din, kukuha sila dito na ibebenta sa different municipalities na dinadala nila sa mga restaurants. So, yun yung nagkukulang ako ng supply noon. So, kung in one time na kukuha sila, wala akong maibigay. Wait lang muna, may wait kayo ng 2 weeks. Kasi medyo bata pa to, hindi pa siya pwede. So sa ngayon, Sir Buddy, wala pang particular. Kung in terms of big sizes, related dun sa tinatanong mo, pwedeng i-maintain muna nila yon using for example, the target na at 4 months, ma-achieve, prior mag 4 months siya, ma-achieve natin yung 3 kilos. Pero the moment na meron ng client na maghahanap kay ma'am na kailangan ko ganitong size lang, pwedeng mag-change yung breeding protocol po nila. Oo. So yun po. Tsaka Pwede siguro naman yung meron silang hiwalay na set na breeder population na ang towards the goal of big sizes. Pwede na magbago siya doon sa ibang breeder population. Maliit kasi yung ating breeding population. Mahirap i-establish yung isang batch. Kaya dapat siguro kung tatawag tayo ng batch, halimbawa, doon sa isang buwan ba, ilan ang mapoproduce. Kasi kung per batch yun, isang clutch, isang limliman, yung titingnan, mga 10 hanggang 15 lang yun. Mahirap magpili doon ng sasabihin natin na better than the others. Pero kung sasabihin natin na yung production natin for 1 month, itong mga duckling na ito, basta ma-identify mo lang kung sino yung 1 month older in the batch, lagyan lang sila ng markers. Doon, pwede ka nang pumili ng iiwan. Kasi yun yung gusto kong i-suggest din, ma'am, na while mayroon kayong customers na sinusuplayan,
na para kakatayin nila, continue on selecting the best. Yun yung iiwan mo. Tapos, huwag kang maghintay na pag sexually mature na yon and they will start producing, yung mga older ducks mo, you call them, papalitan mo sila ngayon ng bago. Na, the better individuals. Kasi, doon sa breeding kasi, yung genetic improvement will only happen every after generation. If we keep our breeder for too long, wala kang genetic progress na mangyayari. Oh, I see. Kasi pareho pa rin yung duck na yun eh. So, paano mo i-expect na mag-iiba yung anak niya? So, replace the older ones. Pag nakakita ka na, especially madali yun mami kasi weight ang titignan natin. Plumage at saka weight, madali siyang i-measure. Pag makakita ka ng younger duck na production mo rin dito, na nagtitimbang na ng more than 3 kilos in 16 weeks, kasi yun sa ngayon, yun yung ating slaughter age. Pumili ka na ng mas maliliit mong ducks na medyo matanda na, kalbo na sila, or pwede po pa rin naman silang gamitin for the production, pero hindi na candidate for selection breeding. yung anak nila. Yun yun, palitan mo na kagad. The sooner we can upgrade or we can change our breeders, the faster will be the genetic improvement. What's the best age of the duck para i-replace na siya for breeding? Ano yung age ng duck na, ito kailangan na itong tanggalin? Sir, para sa mga maliliit na operation, huwag tayo mag-set ng ganon. Okay. The moment na makakita tayo ng individuals that would stand better than the other, Replace agad. i-replace mo na kaagad siya sa breeding flock, i-downgrade mo na yung dati mong breeder. For ano na lang siya, for meat. For me, Lahat ng magiging anak niya for meat na. yes sir, hindi na natin gagamitin for breeding yung anak niya. So by doing that, we will continuously be improving the genetics of our ducks at a faster rate. Kasi mabilis mong pinalitan yung... O kasi parang yung peak ng maraming egg nila is parang 1 year eh. Kasi nung una na pagkakuha pa lang namin, medyo konti lang yung na-hatch or yung quality ba ng egg at saka na-hatch. Pero nung tumatagal siya, madami-dami na yung ducklings na na-produce. So siguro, yun. Ngayon siguro kaya medyo matagal na yan eh. So we really have to change din. Yeah. Pero yung ipapalit mo, ma'am, siguraduhin mo na mas maganda Opo. Kaysa sa existing. kaysa sa existing. Oo. Tapos, mas okay din siguro kung mag-usap kayo ni Sir Jax. Doon ka kumuha. Kasi 50-50 yung lalaki, So, yung selection intensity natin sa lalaki ay mas mataas. Pwede top 5 of the population. Kung maglalagay tayo ng some improvements or amendments doon sa ating protocol, like dagdagan natin ng incubator, mababago yung iyong production dynamics, magbabago din yung market mo. And then you will have more enterprises na makikreate. Magkakaroon ka ng market ng day old duckling, magkakaroon later on, baka magkakaroon ka na rin ng market ng ready-to-lay pullet. Dumalaga. Kasi maiinganyo na yung mag-i-start, nakikita niyo magkakaedad ito, parehong quality. Yeah. Yun yung gusto ng mga magsisimula ng negosyo. And when we are able to achieve that, parang that will be an indicator na slowly nadi-develop na natin yung industry. Muscovy production will now be becoming an industry sa Ifugao. Ang buyers po ng duckling ay yung mga grow out. Posible, sir. Grow out po, hindi mga breeder, hindi magbe-breed to. Gusto lang mag-alaga, Opo. dispose. Yes, sir. Pwedeng both din, sir. Pwede rin po. Meron ding gustong Mag-breed. breeders. Kay Sir Sinan, yung kanilang stocks, kailangan na nga nilang mag-check ng mga next generation. Kasi more than a year na yung kanilang ducks. Ang productive years ng isang
mga ducks ay nasa 52. 2 years. 2 years. So, okay. Normally, kasi Normally. one laying year kasi yon. So, 52 weeks. Yung 1 year. Tapos, dagdagan mo yun ng 6 months na growing period before the point of lay. So, 1.5 years yan. Kung 2 years by age, tatama pa yon kasi ang mataas ang egg production is between 1 year to 18 months. 1 to 1.5. So ito ma'am pala ang best time for you to select. Opo. Sa replacement na next generation. Sir Docs, may concern si Ma'am Pauline kanina. Yun daw, ducks niya, habang tumatanda, nagkakaroon ng more white spots. Yun yung una kasing kami yung first batch eh. Dahil siguro, Sir Buddy, sila yung unang nag-engage sa ating project. So, ang ating purification. Hindi pa gano'n ka. Sabay-sabay yan eh. Oh, I see. So, sila yung early na naki-engage sa atin. So, maganda rin na nakapag-select nga sila ng mga ducks nila. At kung makaselect din tayo ng mga drakes doon sa station, pwede nating ipatest ulit dito para makita natin yung performance. Para continuous yung ating pag-o-observe and continuous yung makikita nating progress. Yes, may ganun pa. Kahit sa station, kasi meron pa rin nagsasegregate. Pero yun naman ay talagang sineselect natin yung gusto nating mag-proceed doon sa next generation. Yung wala doon sa ating breeding objective, yun na yung for meat. For meat na. Meat na. Automatic or hindi na for for meat. next generation, Sir Buddy. May mga concern ka pa ma'am sa mga experts natin. Wala pa naman so far. Pag siguro yun nga, yung talagang into it na kami, na talagang, yun nga, Yeah. malakihan. Hindi pa ba, ma'am? Into it naman, pero yung, kasi hindi namin in-expect na may market pala. Yung like sinabi ko nga kay Sir Buddy, kasi may mga nagtanong na meron ba kayong binebenta na inlagim? Yung yung Gusto kumbaga nila nakatay na. breast chicken. Dressed May mga na. dress na. duck. Kasi May syempre mga yung nag-order di ba daw. yung hindi marunong na magkatay o gusto lang nila na ready na opportunity pa. another opportunity yun. So sabi ko, oo nga, so dapat pag binentang ganun, may labor yung pagkatay, yung Yeah, dapat may value adding yun. Oo. Kasi nga mas mahirap nga naman yung pagkatay ng ducks kaysa pagkatay ng Chicken. ng manok. Mas madali yung manok. Sir, any final advice kay ma'am at sa audience natin? Actually, gusto ko lang yung nabanggit ni Ma'am recently na kasi lagi ako nagtatanong ng ganong question eh. Pwede bang makapag-create ng demand yung mga bagong product na hindi nakasanayan ng Filipino? And yung kay Ma'am Testament yon. Kasi parang iniisip niya na walang market. Pero pag may available at sustainable pala talaga yung supply, it will create talaga yung market na normal. Hindi mo kailangan siyang i-promote sa lahat. Mas malaman nilang merong availability at sustainable yung supply niya. Lalapit at lalapit yung demand po pala sa'yo. Opo. So, pinag-usapan natin profitability, sustainability, increasing the volume para mas malaki yung kita. Dito naman namin ibabato kay Sir Buddy yung pagpapasalamat kasi malaking tulong din sir yung nagagawa nyo sa amin to create awareness first, which are often translated into markets. Nalaman ng mga tao kung saan sila bibili. Nangyari na yun, hindi na ito kwento eh. Kaya we are optimistic. We are expecting na after you post our video dito sa Muscovy Duck, bibigay ba ninyo yung number ni Miss Pauline? Kasi baka ma-overwhelm ka rin doon sa Baka mo walang maiwan. doon sa inquiries. Opo.
Kasi based on previous experiences, ganun ang nangyayari. Yun. Maganda, Doc, yung Facebook page na lang para Yeah. pati hating gabi Yeah. may tatawag. Oo, actually yun. Yung, So, whatever would that be, kung anumang platform yun, Sir Buddy, ang nagiging effect ninyo, or effect Yes. doon sa pagtulong nyo sa DOSTP card together with our R&D partners in the promotion of the research outputs. Kaya sa inyong dalawa po ay maraming salamat. thank you, sir. So inspiring po talaga yung series natin ngayon sa family nila Ma'am Pauline kasi nag-start lang na para kay Jared na may gagawin na to part nung in-expose para ma-educate, di ba? At nakakatuwa kasi nakita rin ni Jared na pwede siyang kumita. So nag-guide nyo na sila yung concept ng pagbibusiness at the young age. At the same time, syempre, it's a success story of a family ng overseas Filipino worker. Si Sir Hector na nasa barko, pero lahat ng income niya hindi nasasayang. At dito si Ma'am na principal na businesswoman pa, hands-on pa sa family, 'di ba? Saan ka pa, 'di ba? So inspiring po talaga, Ma'am, yung na-witness namin. And yung project ng Ifugao State U at ng DOSTP card ay talagang nakita sa inyo na nag-work. Yung mga contact details po pala ng DOSTP card, basahin nyo lang yung video description box dito sa video, sa ilalim. Sa baba ng video, makikita nyo yung contact details. Ganun din ang Ifugao State U at ganun din sila Ma'am Pauline. Inlikko. Inliko. So dito nahati yan, yung legs nakapaloob din, and then basta na-twist para mabuo na ano yan. Anong luto pa ito? So it's a boiled Yung ano rin, yung ano tawag ba? parang lagim din siya, pero yung tawag naman dito inlikko. So twist, parang yun. Buo yung chicken. Buo yung chicken. Twist lang siya. Yeah, likko. Inlikko. Likko is parang Ay, chicken o ba ito, Doc? Chicken po. Chicken. Black chicken. Makikita natin buo yan. Itim talaga siya, no? Yes po. Yan, nabuksan ito. Pero ito yung hindi nabuksan yan. Buong chicken to. Yes po. Twisted. Na-twist yung paa dito. Naipit. Tapos yung ulo nilagay sa pakpak para Ganun siya. ganun para mag-close. Ang buo. Check natin. Yan o. Yan. Buo yan. Buong chicken to. Naka-twist siya. Ito po yung pato rita. Pato rita. Kalderetang pato. Oo, kalderetang pa. At syempre, favorite natin, dinuguan. This is watercress. Galing sa farm mo, ma'am? Galing sa garden mo? Hindi po. Kasi na summer eh. Wala Oo. ko ganyan. And then yung pako. Oo. May tanim kaming pako pero na summer so wala. Oo. Doon sa baba. In His name we pray. Amen. Okay, that's it. Brunch, lunch. Brunch. Yes. Sabay-sabay na. Loaded. Maraming watercress dito sa Ifugao. Ano yun, ma'am? Tinatanim o wild? Yung iba tinatanim. Yung iba nag-ano na lang sa mga creek, ganon. Ito yung pato Ay, sige po. Reta. Patoreta. Ibang ano naman. Experience nga natin yung black chicken. Yan yung sa chicken din, salt lang din yan. Salt lang to. Apo. I hope na lalaki ang negosyo. Dadami pera. Thank you, sir. Balik po ulit kayo. Ay, wow. Okay. Thank you. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.